So this is the latest fight of Janriel Cuadro Walas Casimero versus Mizo Koshi ng Japan. Cuadro Walas Casimero! So ito po ang makakalaban ni Casimero na si Tom the Second Monster Mizo Koshi. So brother, ano ang masasabi mo sa muling pagbabalik ngayon ni Janriel Casimero? At kanino ka pupusta rito, brother? Marami ang natalo previously dito kay Casimero, pero this time, brother, wala nang sinasabi ngayong kung ano-anong pagsasalita, pag-aangas itong si Casimero, no? So ito po yung makakalaban niya, kilalanin nating mabuti to. Pagkatapos bastusin sa maraming pahayagan at buong social media sa buong Pilipinas, itong barahan ng Pilipinas na si Janriel Cuadro Walas Casimero, nang ito ay matalo at animoy paglaruan ng isang almost unknown fighter from Japan na si Kameda, ay parang baliw na ngayon itong si Casimero sa kaka-training. Bakit? Dahil sabik ito sa bawi kontra Hapon. Napahiya ang buo nitong pagkatao dahil sa pangakong 30 segundo lamang ang itatagal ng kanyang kalaban. Mga nyo guys, kung gusto nyo pumaldo, sugal nyo na lahat ng kayamanan nyo. Ha? Nagtanong anong round daw sila tatalpak. Tagpisikan nga lang eh! Subalit nang mangyari ang laban ay parang bata na pinahabol-habol ng candy sa loob ng ring. Ang kinikilala ng maraming tatalo daw di umano kay Naoya the Monster Inoue. Pero ang tanong, ano pa ba ang natitira kay Casimero ngayong lalaban siya sa isa na namang unknown fighter ng Japan na si Tom Mizo Koshi? Tara, at ating suriing mabuti ang ganap sa magiging bakbakan na ito. Kung muli bang matatalo itong si Cuadro Walas o kakatay ng buo ang Hapon dahil sa galit gaya ng ginawa nito kay Duke Maika na halos magmakaawa sa loob ng boxing ring kay Casimero. So Casimero, ito yung prime Casimero na hinahanap natin. Ayan oh, kita natin lahat yan brother, kung sino si Casimero kapag ka nagseryoso, o yung tinatawag nating the prime Casimero. Ito, isinalang natin to. Para sa akin brother, ito yung pinaka nakakatakot na Casimero. Ayan oh, kumpletos recados, analytical, nag-iisip ng maganda, may game plan. So ito ang pinaka one of the best Casimero na napanood ko sa kanyang buong karir, no? So yan, meron siyang killer instinct dito. So tatalakayin natin ano yung pagkakaiba nung prime Casimero na pag nagseryoso sa hindi pinaghahandaan ng kalaban. So samahan mo ko sa fight analysis na to. Yan brother, kamusta ka? Umpisahan natin dito brother sa early ni Janriel Casimero. Hindi lahat magigets tong kwentuhan na to ha. Yung iba hindi makaka-relate. Pero kung isa ka sa mga nakaka-relate brother, sama ka sa akin dito hanggang dulo ng video. Una nating aalamin paano maglaro si Casimero kapag ka ang kalaban niya nire-respeto niya, tulad niyan. So dahil malaki ang respeto ni Casimero kay Zolani Tetey, dahil kilala po si Tetey brother, yung kalaban niya rito ha, na naka white trunks ni Casimero, kilala yan bilang fastest KO artist, no? Ibig sabihin kaya niyang magpatulog ng 7 seconds o below 10 seconds sa isang iglap. So anong ginagawa dito ni Casimero? Inoobserbahan niya lang, no? Kumbaga slowly but surely ang galaw dito no? Nga pala brother, kung nakaka-relate ka sa gantong usapan, kwentuhan, mag-comment ka dyan kung taga-saan ka para nababati naman kita. Tsaka pakipindot na rin yung like button para kahit paano ma-update kita sa mga kaganapan sa boxing. So tuloy tayo brother. Ayan. Ano napapansin natin dito brother? Ang aggressive ay sa side ng kalaban. So ang ginagawa dito ni Janriel, nakaabang lang yung kanyang pamatay na suntok. Ayan oh, sukat-sukat lang. Oh, ganda. Isipin nyo, na-cover up pa ni Casimero yung headbutt dun. Ibig sabihin, kapag kasi Casimero ay hindi aggressive,
mas magaling siyang observer, no? Magaling siyang analytical fighter. Forever is the strangest thing. So sa dulo ng video, maalalaman natin ano yung pagkakaiba, no? Sa Casimero na ganitong uri ng Casimero, sa Casimerong lumalaban na natatalo. Kasi yung ganitong uri ng fighter na Casimero, naniwala ka brother, mahirap i-bypass to. Tingnan nyo. Sabihin natin boring yung fight, parang may weather. Ooh! Paisa-isang suntok. Pero, you know, kita nyo yung flexibility. Diba? Pag hindi siya pasugod, matalino. Mabilis na naiilagan yung mga suntok. Kasi merong game plan dito eh. Diba? So kung ganitong early rounds ang makapapanood natin kay Casimero sa kanyang next fight, so expect natin na matutulog yung kalaban. So yan, natapos yung round 1. Round number 2, yung Coach Neri pa yung kasama niya rito. All-star sila rito, brother eh. Hindi ko minamalit, brother, si Jason Casimero, brother, ha? Ang tinatalakay natin dito, taktika. Yung pag-observe natin, no? Buksan natin yung kaisipan natin, brother. Dahil ang usapan dito, hindi emotions, no? Kundi yung, ano ba yung mailalabas natin kay Casimero na best version, no? Kumbaga kung tunay kang kaibigan ni Casimero or taga-suporta ni Casimero, sabihan natin. Diba? Gets nyo ba yung point ko? For example, ikaw may kaibigan ka, diba? May dumi sa mukha, ano sasabihin mo? Ang pogi mo naman? Diba hindi? Sasabihin mo na may dumi siya sa mukha para maiayos niya. Yun yung ating pinopoint out dito. Hindi lahat makakagets dun, ha? Pero ako, sinasabi ko yung mga nakikita ko para kung sakasakali mapanood to ni Casimero, diba? Malaman niya na ay hindi pala basher si Filipino Brothers, hindi suporta. Ibabagsak mo kapwa mo Pinoy. Kapwa natin Pinoy yan eh, di ba? Tinataas ni Casimero ang bandila ng Pilipinas eh. Tapos ibabagsak natin. Kahit mag-angas yan sa ring, suportahan natin. Basta nasa tama, no? Huwag natin kukonsintihin yung mga hindi magaganda. Tingnan nyo, napapasama si Casimero. Kaya tinatalakay natin to ngayon dito is para malaman natin sino ba si Casimero. Kasi lahat pinuputakti siya ng mga bashing eh, di ba? Basher. Ayan, no. Ako, kilala ko na si Casimero na mayabang talaga, no? Sa loob ng ring, di ba? Kasi kailangan niya mag-angas talaga. Kasi nga boring yung fight niya dito eh, ano? Kung hindi ka mag-aangas, wala kang dating, sino manonood? No? So itong content natin dito, hindi to para sa lahat, no? Para lang to sa mga may lalim sa boxing, hindi triggered, hindi mabilis masaktan. Kumbaga, sports. May matinding paggamit ng utak, ganon, brother. Logical kung mag-isip. Kaya kung umabot ka sa video na to, brother, I congratulate you. Napakasarap mong kasama. Ito na, brother. Hanggang ngayon, no, medyo boring pa rin si Casimero dito, no? Pero ang sino-showcase dito ni Casimero, yung kanyang reflex, no? Flexibility ng katawan pag sinusuntok. Ayan, no? Tapos ang ganda ng galaw ni Casimero dito kasi hinahanap niya yung weakest point ng kalaban. Uy, nasangga ulit yung headbutt. Yung weakest point ng kalaban niya hinahanap niya. Hindi siya parang dito, parang galawang desperado, hindi. Very strategic. Ayan, tapos yung round number 2, wala pa rin. Ayan, kita nyo. Kala nyo na tamaan, hindi. Naka-cover si Casimero doon. Ganyan siya kagaling. Ayan, kita nyo. Kala nyo tinamaan ng headbutt. Ganun po katindi si Casimero. O ito, round number 3. Ito yung pinaka-importante, brother. Eto. So, Casimero, ano nang pacing dito? So, naka-ready yung kanyang kanan. Ayan, sukat na, brother. Alam na yung tamang range. Alam na yung tamang lakas na pakakawalan. At alam na ang gagawin kung sakaling magkamali siya sa kanyang punches na pamatay. Ayan, o ikot-ikot si Casimero dito, no? Paikot-ikot si John Riel. Ayan.
Zolani Tete, fastest knockout sa history. Anong ginawa ni Janriel? Ginawang boring ang fight, pero analytical. Ayan, abangan natin ha. Wala pa rin yung punches ni Casimero dito. Bakit? Timing ang importante, no? Set up, set the traps. Ayan, sumusuntok si Zolani, aggressive, open na open sa depensa. And then Janriel Casimero, ready to go na ba? Ready to go, tinamaan, nachokes to go itong si Zolani Tete. Ang inaakala nilang buhaya sa boxing, ginawang sisiw ni Casimero. Ayan o. Parang bulating binudbura ng asin. Nangingisay brother eh oh. Ayan. Anong ginawa ni Casimero? From boring, ayan. Umatake ng sunod-sunod. Halos magmakaawa yung fastest knockout artist, no? Na si Zolani Tete. So kung ikukumpara mo yan brother kay Kameda, tignan nyo ang ginawa ni Casimero, no? Tsaka siya nag-turn sa pagiging aggressive nung tinamaan niya at nasa pool ng solido. So tama ba yung ganong tema o mali? Sa puntos, talo tayo doon. Pero kung ang hinahanap ni Janriel knockout, so tama ito. Ginagawa ni Casimero dito. Ito na. Finishing move by Casimero. Anong gagawin? Aksayado ba sa energy? Hindi eh. Ayan, wow! Nagwawala si Janriel, tinigil. Ganyan po si Casimero. Pagka lumaban ng focus, pinaghahandaan yung fight. So, balikan natin yung laban previously ni Casimero, no, kay Kameda. Kung saan siya po natalo. Ayan. So, kompletos Ricardos tayo dito, brother, ha? Ganda ng usapan natin. So dito, ibang-iba yung Casimerong napanood natin kanina, no? Kung kanina, very analytical dito. He is acting desperately. Kanina, chill-chill lang. Abang lang ng kanang pulido. Ano, dito parang naghahabol siya eh. Diba? Kung kanina, relax na relax. Dito parang first round pa lang, kala mo, ang laki na ng lamang ng kalaban sa puntos para habulin eh. Nagets nyo brother kung yung, ano yung kaibahan ni Janriel? Diba? Kailangan maibalik ni Janriel Casimero yung boring fight. Ayan, round number 2, anong ginawa? Sugod pa rin eh. No? So ang ginagawa dito nung kalaban niya, puntos lang talaga, takbo. Ayan o. Pag napagod si Casimero, bitaw ng jab. Ayan o, pinapagod. O, syempre lalamang yung Kameda. Bakit? Ang haba ng galamay. Diba? Hometown nila, wala siyang pressure sa scorecards. O, diba? So dito, kung talo ka naman talaga sa puntos na eh, anong gagawin mo? Hanapan mo na lang ng mali yung kalaban, tulad ng ginawa niya kanina, diba? Kasi dito brother, itong laro ni Kameda, talagang binaypas yung galaw ni Casimero eh, no? At ang mahirap dito brother, pag nagtuloy-tuloy yung ganitong uri ng galaw ng mga Hapones na lalaban si Casimero from unranked fighter, eh wala na. Pinupundi na ng mga Hapon yung angas ng Pinas, wala. Kumbaga pinapatay na nila para malaos, para hindi na umabot kay Inoue. So anong kailangan natin gawin brother? Kailangan natin magising bilang Pilipino. Huwag natin bula-bulahin si Casimero. Ang kailangan natin gawin brother, sabihin yung mga kailangang marinig ni Janriel. No? Kumbaga suporta tayo, pero kumbaga sabihin natin yung may sense. Na kung sakasakali mapanood niya to, di ba? Eh no, kita nyo, ang layo, di ba, nung Janriel dati sa Janriel ngayon. Ibig sabihin, ikaw brother, tatanungin kita ha. Comment mo dyan ha. Ano yung napapansin mong mali dito ni Casimero? No? Kasi ako, kung ako tatanungin nyo, he is acting na matatalo siya sa fight na to talaga. Kasi parang, talo ako sa puntos, atake ako ng atake. Eh yung kalaban niya brother, naghanda din yan eh, 'di ba? Eh bata yan. So ibig sabihin malakas ang resistensya niyan. So
Alam niyo yung laban niya kanina kay Zulani Tetey? Ang ganda nung ginawa niya doon na inaral niya yung kalaban niya. Wala siyang pakialam sa puntos. Ang kailangan niya lang sa buong 12 rounds, tamaan ng solido yung kalaban, no? Dito, bawat round, buhos ka agad, brother Siguro dahil na medyo nalaro talaga si Casimero dito sa fight na to kasi ang pag-aakala ni Casimero ay sasabay ito sa suntukan kasi nga may trash talk di ba? Kumbaga ilang segundo lang daw patutulugin din si Casimero. Kumbaga part pala yun ng game plan nitong si Kameda. Pagdating ng actual fight, brother, tumakbo ng tumakbo. Puntos ang habol. Yan ang dapat paghandaan ni General Casimero. Yung puntos, sabihin natin, dayo ka na rin naman di ba? Kung mag-close yung decision, wala, delikado tayo di ba? So, kung talo ka na sa puntos, anong gagawin mo? Di ba? Magmumukha ka lalo ditong desperadong talo pagka hinabol-habol mo si Kameda. Tapos, mahirap ikat sa ring si Kameda kasi nga, bata Malakas yung resistensya, mahaba galamay, may power din naman, brother. May pangontra si Kameda sa kanya Yung sinasabi natin kaninang may weather style ni Casimero, ginamitan siya dito ni Kameda. Bakit? Takbo. Pag maganda yung momentum ni Casimero ng atake, yayakap. Diba? Papansin nyo, brother? May weather style, takbo-takbo lang. Chill-chill lang kasi lamang sa puntos awat agad yung referee dun. So round number 5, anong nangyari? Game plan, yun. Isa yun sa mga nakita natin dito, kay Casimero. Yung mga dapat ma-improve. Kung kaharapin niya, hahabulin niya si Inoue. Game plan ang pinaka-importante. Pumapasok naman yung atake ni Casimero. Kaya lang hindi natin mahanap yung pinaka-pulidong suntok. Kasi nga bago pa siya makarating dun sa kalaban, ubos na yung kanyang lakas. Pinupukulan siya ng jab dito jab, takbo. So, sa mata ng judges, mabango sa judges yung galaw ni Kameda. Diba? May weather style, suntok. Yan. Jab-jab lang. Tas layo. Diba? Pero yung kung ganyan ang taktika ni Kameda, tapos yung Casimero kanina na naglaban, posible matalo niya pa to si Kameda Bakit? Anong punto ko? Maraming mas magaling kay Kameda na magaling sa decision. Like Guillermo Rigondo. Di ba, brother? Si Guillermo Rigondo napakagaling na boksingero in terms of puntos. Dahil si Donaire na pound for pound fighter, best fighter, knockout artist, in-outbox din ng Guillermo Rigondo. Pero ang comparison dyan, tinalo ni Casimero yun. Diba? Most boring fight nga yun ever Diba? Hindi nagpadala si Casimero kasi nga may magandang game plan. Pero dito, pag same Casimero pa rin ang mapapanood natin na knockout lagi ang hinahanap, tapos ang kalaban Japanese fighter, asahan nyo, brother, delikado tayo. Swerte pag kita nyo yung brother dapat baliktad si Casimero nakakatama Pero dito napupuruan siya ni Kameda siya na ang dito. Ganun pa rin yung game plan. Takbuhin. Actually, kasi hindi natin pwedeng sabihin na takbuhin ka kasi. Hindi, kumbaga part kasi yun ng boxing dito, brother diba? Gusto natin mapanood bilang fan na magsuntukan kayo dyan, matira matibay. Kaya lang sa ibang bansa hindi ganun Kailangan natin mag-adjust sa bawat fight. Tulad niya simula round 1 hanggang last round. Anong game plan ni Casimero? Knockout. Anong ginagawa ni Kameda? Timing. Diba? Pag-kill ng momentum. Ganun ang ginagawa ni Kameda. Medyo nauubusan na ng dito si Casimero. Bypass na siya dito ni Kameda. Bakit?
Kasi paulit-ulit yung ginagawa ni Casimero, habol. Tapos yung pagkat ng ring, wala tayong pagkat ng ring eh. Yung gameplay dito ni Casimero, abang. Suntukan tayo. Lamang si Casimero sa suntukan, toe-to-toe match-up. So anong gagawin ng kalaban? Sasabay? Hindi eh. Susuntok layo yan. So, ano bang nakikita mong perspective, Brad? Tatanungin kita, ha? Para maganda usapan natin at kwentuhan. Anong nakikita mo kay Casimero ngayon? Pag nilabanan niya yung Tomoki, di ba? Yung Tom Mizokoshi. Hindi ko nga kilala yun, brother. Yung mga hinaharap kay Casimero. Bata yun, mga brother. Ginagawa na lang si Casimero na kumbaga stepping stone ng mga upcoming fighter. Bata kasi yung fighter na yun eh. Dito. Same pa rin, brother. Hindi umuubra yung gantong taktika na knockout. Kasi talo ka sa long term, no? Habol mo knockout, di ka pupuntos. Hindi ka hahanap ng weakest point ng kalaban, talo ka sa puntos. Talo ka sa fight. Tulad niya, no? Mauubusan ka kasi ng energy. Mauubusan ka ng game plan kasi syempre, bypass na yung laro mo eh. Knockout lang pala habol mo, ito panlabang ko sa'yo. Ganon. Gets nyo, brother? Gets nyo yung point ng ka-brother nyo, brother? Kung nagigets mo, brother, umabot ka sa dulo ng video na to. Pakipindot yung like button, no? Kaibigan mo ko. Kasama mo ko sa usapin ng boxing. Pag free ka, tara, usap tayo, ganito. Yung hindi bulahan, brother, ha? Marami kasi dyan, bulahan lang eh. Gusto ko pag nag-usap tayo, real talk. No? Gusto nyo ba binubola-bola kayo? Ako gusto ko pag usapang lalaki tayo, sabihin natin yung mga dapat natin pag-usapan. At kung may mga nasasabi akong hindi kayo sang-ayon, comment mo dyan, brother. Diba? Pero may saysay naman, ha? Wag naman yung nonsense na puro kaangasan lang, wala namang saysay, walang sustansya. So ito, brother, malapit na. So napansin na natin, ha, yung fight kanina, mas boring yung fight, mas delikado si Casimero, no? Dito, mas gustong yung parang Manny Pacquiao lang, 'di ba? Kita nyo? Manny Pacquiao. Tapos Joshua Clottey. Yung mga ganun, no? Boring yung fight, pero panalo si Pacquiao. Kasi nga hindi laging yung kalaban mo hindi laging gusto makipag-engage ng suntukan. Siyempre, kung alam nilang talo sila sa lakas, anong gagawin ng kalaban? 'Di ba? Doon sila sa lamang silang galaw. Tulad nung jab, takbo, alamang pala ako rito eh. Dito na ako, kahit ano sabihin ng tao. Importante, panalo. Gets nyo? Ayan tulad niyan. Bypass na siya ni Kameda. Wala nang kailangan patunayan si Kameda dito dahil makapuntos na siya. Ayan, pero dito niya pinakita yung toe-to-toe match-up niya. Ayan, lumalaban na siya rito. Ayan palaban na. Malakas na loob ni Kameda. Bakit? Pagod na si Casimero eh. Di ba? Kakahabol sa kanya. Kakahanap ng knockout. Sa kakahanap ng knockout ni Casimero, nakapunto si Kameda. Paunti-unti, malaki na yung nangyaring basag sa mukha ni Casimero dito through his punches, no, ni Kameda. So, dito, galit na si Jason Casimero dito, brother. Kumbaga ay wala, tol. Walang diskarte, tol. Hindi mo na diskartehan. Pero sa akin kasi, brother, importante dito team up, no? How you execute the fight more than the moral. Iba kasi yung moral, brother, sa strategically, no? For example, Buboy Fernandez. May alam si Buboy Fernandez, pero alam niya in terms of analytical, strategic way, boxing, mas may alam si Coach Freddie Roach. Gets nyo, brother? Kaya kahit anong gusto ni Buboy Fernandez or Manny Pacquiao na maging head coach si Coach Buboy Fernandez, nagsasubmit si Coach Buboy kay Freddie Roach. Ganon, brother. Kung gusto nyo natin manalo sa fight, kailangan mag-adjust tayo. Diba? Kailangan mag-sacrifice tayo. Yun ang gusto kong i-share sa inyo, mga brother. Nang hindi masakit, ha? Punto. Yung point of view.
Hindi naman porket ayaw natin kay for example, mga Pilipino ayaw kay kapatid niya Jason Casimero kasi ganito ganyan. Pwede naman magdagdag lang eh. 'Di ba? Wag nating alisin si Jason Casimero, samahan natin ng isang magaling na coach. For example, Robert Garcia, magaling 'yun. In terms of punches execution. 'Di ba? Samahan natin ng ganito. Yung ganun, brother. Sang-ayon ka ba sa punto ko, sa sinabi ko? Kung sang-ayon ka, brother, congrats. 'Di ba? Matalino ka. Yan, brother. Basag-basag ang mukha dito ni Janrel. Natalo po si Janrel Casimero dito via unanimous decision, no? So, sa susunod na episode, ilalabas natin yung laro ni Tom Mizokoshi. Sa ngayon, tinalakay muna natin yung version ni Casimero na prime at pinakamalakas, na almost walang makakatalo nung araw na yon, panahon na yon, versus sa ganitong version ni Casimero na habol lagi knockout, no? So dito natalo po itong si Janrel Casimero via unanimous decision. So comment ka dyan, brother, ha. Salamat sa iyo.